Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Welcome po sa bawat isa sa Disciples Night. Pwede ba nating kamayan ng ating mga kapwa disciple dito kahit anong edad? Sige, tayo muna tayo at magkamay. Tayo tayo. Ayan. Iba po yung Disciples Night sa Sunday service kasi yung Disciples Night para talaga sa mga gustong lumalim sa personal relationship sa Panginoon tsaka sa pagpapagamit bilang isang lingkod. At habang nagkakamayan sila, welcome din natin ng mga nasa online ngayon. Kasama nating ngayon Wednesday. Salamat po sa time nyo. Nanood lang po tayo hanggang matapos yung service na to. And I'm sure marami pong ituturo sa atin si Lord. Ayan, sige po. Sinong nabaha sa inyo? Sino na nagulat umuwi daw nung Sunday? Ang taas na pala ng tubig. Ayan, nagulanta. Pero sino yung na-bless pa rin? Nakita mo pa rin talaga yung biyaya ni Lord sa inyo. Amen. Sino gusto mag-testimony? Ayan, para ma-encourage din yung iba na, ganun talaga pala kumilos si Lord. Ayan. Sige, Myrene. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Myrene. Po, hindi po sa baha. Kasi di naman gano'n lumabas. Pero praise God po kasi nagpa-check up po kasi ako kahapon kasi sobrang sakit talaga ng ilalim ng breast ko. Tugon po siya sa likod. Tapos kanina man medyo masakit pa rin. Sabi ko, Lord, magsisip pa ba ako? Kasi kagabi namuyat si kasi yung gamot nakakahay. Tapos namuyat magdamag pong namuyat si Amara kasi pinabaksinan ko po. Iyak din ng iyak. Tapos ayaw niya dumede sa bote. Opo. Ngayon tinigil ko na yung gamot kasi di po siya nahihiya. Di po siya ayaw po niyang dumede sa bote. Ngayon, nagpa-siya po ako na itigil yung gamot ko. Kasi sobrang lakas. Kasi kahapon, uminom ako. High na high talaga ako sa gamot na iniinom. Opo, para po ako nakadrugs. Masahol pa. Hindi, ayun. Sabi ko, Lord, kawawa naman po ako yung anak ko kung magpapatuloy ako sa gamot ko. Pero iyak siya ng iyak. Kasi magdamag talaga siyang di nakadede. Sabi ko, Lord, ikaw na po ako bahala sa sakit na yung nararamdaman ko nga sa breast ko. Kasi matindi po yung sakit niya. Pag uwi, nag-umpisa lang po yun nung Monday Talagang pagka yung sakit, pag humilab niyo talaga yung sakit, nangingiwi talaga yung mukha ko na di talaga ako, Tapos di ko pa rin, sabi ko, Lord, di ko rin kako maalagaan ng ayos yung anak ko, yung pamilya ko, hindi ko kako maasikaso. Kaya kako, Lord, ikaw na po kako bahala na maghilom kako sa sakit na nararamdaman ko. Tapos kanina, medyo masakit pa siya. Sabi ko, Lord, Disciples Night na, ayoko magpahadla. Tapos yung anak ko kanina umaga, masiglan na parang walang nangyari kagabi. Parang hindi kami naging zombie kagabi. Then, nung papunta kami dito, unti-unti pong nawawala yung sakit ng breast ko. Sabi ko, thank you Lord na inalis mo yung sakit ng nararamdaman ko para makapag-alaga din, maalagaan ko din yung anak ko. Kaya nakita ko lang din po na alam ni Lord yung nararamdaman ko at siya din yung talagang kumikilos. Kasi alam ng Lord na may inaalagaan ako. Tapos ang masakla pa kagabi kasi ayaw niya sumama sa iba. Kaya sabi ko, Lord, pagalingin niyo na rin po ako yung anak ko kasi sobrang sinat po niya. Then ayaw talaga niyang matulog. Hindi lang ayaw matulog, iyak pa ng iyak, nag-iihit. Kaya kaninang umaga, thank you Lord na parang walang nangyari sa kanya. At thank you rin po Lord sa healing na binigay niyo. Instant healing. Praise the Lord. Ayan. At kasama niya ngayon si Amara. Di ba? Nasa likod. Nakakatuwa. Ayan. Sino po gustong mag-testimony? Ayan. Sige, Myra. Magkapatid Binibless ni Lord ang mga Talyara. Yung gusto ko pong i-share, yung about dun sa pag-share po namin ng gospel. So, kada week talaga mini-maintain namin yung pag-share ng Word of God. So, nitong Saturday, merong naging bunga. Kasi po, di ba, parang naghahayaw po kami dun sa lugar po nila Ate Jen. Sabi ko, Lord, para akong wala namang nangyayari dun sa paghahayo namin. Tapos nakakatuwa,
Yung isang bata po na nahayuan namin, ngayon naging target po naming i-reach out is yung buong family nila na open talaga. So ngayon, nagkaroon po kami ng cell grouping na dun sa loob ng bahay. So sisimulan na po namin sa next Saturday. Kaya praise God. Sabi ko, Lord, meron pala talaga nangyayari. Kasi pagka titingnan mo kapag walang nangyayari, parang, pwede ba Lord na wag na? Kasi simula pa lang ng Sabado ng morning, punong-puno talaga yung schedule talaga. May time pa na may isla kami ng morning, tapos pag uwi ko galing isla, pupunta na kami para maghayo, mag-consolidate. Para siyang nakakapagod, parang pag hindi mo nakikita yung resort. Pero pinatunayan ng Panginoon na meron palang nangyayari kung hindi tayo titigil at kung hindi tayo hihinto. Kaya iyon, thank you Lord, kasi may bunga na yung pagpapagal din sa pag-share din ng Word of God. Thank you, Myra. Ayan. Nakita ko lang na, sorry sa mga gusto pang mag-testimony kasi limited lang yung time natin. Pero alam ko naman, meron kayong mga sariling kwento kung paano kayo pinagpala ng Panginoon. Gusto ko lang i-share based dun sa shinare ni Myrene tsaka shinare ni Myra. And ako din, slight testimony lang, yung healing ko din na throughout last week talaga, ang dami kong sakit na pinagdaanan. Hindi talaga ako makabangon. Same ako kay story ni Myrene. Pero na-realize ko dun sa tatlong kwento na ang faith pala talaga may kasamang action. Hindi pwedeng naniniwala ka lang na hindi mo nilalaban. So nakita ko nilaban ni Myrene, nilaban ni Myra, nilaban ko rin yung faith namin kay Lord. At nakita ko rin yung Hebrews 11:6. Di ba sabi doon, without faith, it is impossible to please God. For those who seek Him must believe that He exists and He is a rewarder of those who seek Him. Pag may faith daw tayo, natutuwa ang Panginoon at nagbibigay siya ng reward. Kaya ayun, nakaka-bless lang na kapag nakita pala ng Panginoon yung faith natin with action, i-reward niya tayo, magbibigay siya ng blessing na higit pa dun sa ine-expect natin. Sino gusto nun? Naniniwala ba kayo na gagawin din yun ni Lord para sa bawat isa sa atin? Amen. Our God is good. Kung faithful tayo, mas faithful siya. Amen. At makakapagtiwala tayo sa Kanya. Kaya ngayon, as we praise and worship, let's look to God na yung Diyos natin walang imposible. Yung Diyos natin, pag pinanampalatayanan natin, ibibigay niya kung ano man yung hinihingi natin. Amen? Amen. Dahil dyan, sige po tayo tumayo lahat at ibigay natin yung best praise and worship natin sa ating faithful God. Amen? Amen. Amen. Praise God. Yes, thank you, Lord. Maraming salamat sa kabutihan mo. Sige po. Hallelujah, Lord. Sama-sama po nating i-declare sa gabing ito na araw-araw nandoon yung pagpapala ng Panginoon. Araw-araw yung kasiyahan, yung kagalakan, nandoon. Yung kaganapan sa buhay natin ay nandoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Come on, church, we sing. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw kasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos.
wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Sige po, louder! Wala kang katulad, oh wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang Amen! katulad. Wala kang katulad, oh wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, oh wala kang katulad. Wala kang katulad, o Sige po, wala let's song kang sing! katulad. Anong mang maging panahon, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anong mang maging panahon, Thank you, Lord. anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sige po, sa oras na to, ano yung sitwasyon natin na pinagdadaanan? I-decide natin sa puso natin, ano man yung sitwasyon natin ngayon, pupurihin pa rin natin si Lord. Ano man yung nararamdaman natin, pupurihin pa rin natin ang Panginoon. Malungkot man tayo, negative man, nasasaktan man tayo, masaya man, ano man ito, magdesisyon tayo ngayong gabi. Sige po, i-commit natin yung sarili natin. Panginoon, pupurihin pa rin kita. Ano man maging sitwasyon, sige po, awitin natin. Pupurihin pa rin kita, Panginoon. Anong mang maging panahon, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sige po, minsan pa, ano mang maging sitwasyon. Anong mang maging panahon, Yes, Lord, kahit anong anong mangyari. mang pagkakataon, Kahit hindi ko alam kung anong mangyayari sa future, Lord. sitwasyon, Ito yung ika'y desisyon ko. pupurihin. Ikaw ay aking pupurihin, Panginoon. Anong mang maging panahon, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Amen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hallelujah. Yes, oh God, Lord, patuloy ka naming sinasamba, Panginoon. Salamat, Lord, na araw-araw nandun yung grace mo sa amin. Salamat, Lord, na makakaasa kami, Panginoon, dahil Ikaw ay tapat na Diyos sa aming mga buhay. Kailanman, hindi ka nagkulang sa amin. Kailanman, walang araw, Lord, na hindi ka naging tapat sa amin. Salamat, Panginoon. Kaya patuloy po kaming sasamba sa iyo sa oras na ito. Yes, Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin.
Matibay na sandika sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakilang ka, O Diyos. Sige lang po, hayaan lang natin ang Panginoon ipaalala yung sarili niya sa ating pag-worship. Tingnan lang natin kung sino yung Diyos. Matibay na sandigan sa bawat bighati. Ito yung Diyos natin. Tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Thank you, Lord. Sige lang po, let's just stay in the presence of God. Ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Thank you, Lord. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sige po, sa oras na to, pwede po nating kausapin ang Panginoon. Pwede tayong manalangin, pwede tayong magpasalamat sa Kanya. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, na Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago. Makakaasa po kami sa iyo, sa katapatan mo, Panginoon. Nagbabago man ang mga bagay sa buhay namin, ang mga sitwasyon namin. Pero salamat, O Diyos, na hindi ka nagbabago. At salamat, Lord, na hindi namin kailangang asahan yung sarili namin, pagsusumikap, yung sarili naming lakas. Dahil, Lord, kulang, hindi namin kaya. Pabago-bago din kami. Pero salamat, Lord, na Ikaw ay hindi nagbabago. Ikaw ay nanatiling malakas, matatag, mapagmahal, makapangyarihan sa habang panahon. Hindi lang sa amin, pero pati sa salin lahi namin, pati sa family namin, pati sa future ng mga anak namin. Salamat, Panginoon. Pati sa bayan namin, pati sa bansang Pilipinas, Panginoon. Thank you, Lord. We put our trust and faith in you, our faithful God. Sa oras pong ito, kung ano man yung pinagdadaanan natin, ipagkatiwala lang po natin sa Panginoon. Pwede natin sabihin sa Kanya, Panginoon, pinagkakatiwala ko to sa'yo. Kung ano man yung mga bagay na gumugulo sa atin, nagpapahirap ng loob natin, gumugulo sa isip natin. And let's have faith that God is faithful. God is loving. God is gracious. God is powerful. Thank you, Lord. Amen. And thank you po na matatanggap po namin ito dahil sa sacrifice mo po, Jesus Christ. Thank you na lahat ng to ay posible. Yung mga hinihingi po namin ay posible. Because of you, Jesus, it is yes and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon.
na dahil sa iyo magkakaroon kami ng kapayapaan, Panginoon. Dahil sa iyo, Lord God, maaring magkaroon ng kagalingan sa aming mga puso at isipan. Hindi namin kailangan mag-alala, hindi namin kailangang matakot, Panginoon. Hallelujah, dahil ikaw po ang bahala sa anumang aming sitwasyon na pinagdadaanan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ngayon pa lang, thank you, Lord, for the answered prayers. Thank you, Lord, sa mga transformation, sa mga miracles na gagawin mo sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, sige po. Tayo ay makakaupo na at tayo po ay dadako na sa ating mensahe. Again, ito po ay Disciples Night. So, pag Disciples Night, ang isip natin dapat hindi lang nakafocus sa sarili natin. O handa, kaano pa ba tayo? Okay na ba? Okay na po ba? Ayan, so dapat yung heart natin, dinidesire natin na maging kagamit-gamit din tayo sa iba. Amen? Amen. Sino may mga gustong madala kay Lord? Sino gustong malaman? Ano po ba kailangan ko matutunan para madala sila kay Lord? Siyempre, tuturo yan sa atin ngayong gabi ng ating speaker na naka-polka dots. Ayan. So, welcome po natin ang Panginoon sa isa sa napakasipag na leader na fruitful din dito sa church na to. Tawagin po natin ang asawa ng ating pastor. Ayan, Sister Krisha Lucas. Praise God, Polka Dots Night. Okay. Tawang-tawa po yung mga anak ko sa gilid. Salamat po sa aking sponsor. BJ, nandiyan ka ba? Ayan, ito po ay galing sa aking sponsor na si BJ. Okay, praise the Lord. Salamat sa kadakilang katapatan ni Lord. Amen. Ayan, sa mga nasa likod po tayo sa likod. Online community lang po dyan at production team. Kung kayo po ay hindi kabilang, dito po tayo sa harap. Okay, sige po. Ngayon natin putulin yung presence ni Lord. Dito po, ang dami pong space kay Kuya Joey. Dito po tayo, wag na po tayo magdagdag sa likod. Tutay, dito ka na sa harap. Ayan, dito. Rosel, dito kayo. Wala din naman kayo online community. Dito na po tayo. Yan, para po, sa rasyon, di ba unahan sa harap? Di ba, pag may rasyon? Pagkagawain, nasa likod. Ba't ganon? Anyway, sige po, pray na tayo. Pray po tayo. Hallelujah. Lord, sa oras na to, salamat po, Panginoon, sa dakilang katapatan mo. Salamat, Lord, na nandito ka. Salamat, Lord, for encountering every one of us, Panginoon. Salamat na wala ka pong nilagpasan, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala sa amin, Lord, na yung Diyos namin ay tapat. Yung Diyos namin ay tapat mula noon hanggang ngayon. Salamat, Lord. Kaya sa oras na to, dalangin ko po na yun po yung mag-lead sa amin na mas makinig, Lord God, sa Disciples Night, sa message na to, sa lahat ng gagawin mo, Panginoon, dahil nais pa namin maging tapat hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat, Lord, Holy Spirit, we invite you, God, malaya ka pong kumilos, Panginoon, sinasaway namin lahat ng distraction in Jesus' name, at ikaw lamang po, Spirit of Truth, the Spirit of God, the Spirit of Wisdom, yung siyang sumama sa amin. Salamat, Panginoon, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hingal pa ako. Yan. Okay, so ang series po natin ay nasa Gospel Without God pa din na sinimulan po nung ni Sister Angelica. Diyan ka ba? Wala. Baka may masok. Yan, ito po ay part 2 ng ating series. Okay. So sabi dito, minsan kasi kinakaya natin sa sarili natin na maghayo, kaya nagiging unfruitful. Possible ba yon na minsan naghahayo tayo nang wala si Lord? Oh, possible yun. Madali yun, di ba? Lalo pag talagang sanay kang makipag-usap sa mga tao, possible talaga siya, no? At ngayon, medyo yung topic natin, kaya makinig tayo mabuti. So yun, dire-diretso na natin. Okay, so binabalik tayo ng Lord through this series na dapat tayo ay kumikilos ng kasama ang Lord. Amen po? Amen. So ito po yung ating objective. Makita ng bawat isa na hindi tayo makakapag-akay ng kaluluwa kung hindi natin kasama ang Diyos. So alam niyo po, nililid na ako ni Lord sabihin na God, naiyak kasi ako kanina. Ano daw kanina? Naiyak. Kasi yung sabi doon na yung sa line kanina na,
Ano yun? Daluyan ng pag-asa. Ano sunod? Kung kailangan hinahon. Tapos parang nalulungkot ako na parang pag may mga times na naghahayo tayo ng wala si Lord, hindi talaga nila nakakatagpo si Lord. Alam niyo po ba yon? Nagets natin? Hindi talaga nila nakakatagpo si Lord. So paano yung line na yon na si Lord ay daluyan ng pag-asa at hinahon kapag kailangan? Hindi nila yun mararanasan. Tama ba? Nag-share tayo sa kanila, tapos lost pa din sila. Wala pa rin silang naramdamang kapayapaan. Na fault natin yon. Tama po? Kasi naghahayo tayo ng wala. Sino? Si Lord. Naiyak ako talaga. Sabi ko, Lord, sorry. Sa mga times po na kumikilos kami nang hindi ka naman talaga namin kasama that time. Kasi namimiss nila yung opportunity na ma-meet sana si Lord. Tama ba? Mabigat ba yon? So I pray na kung gaano yung nilagay ng Lord sa heart ko, na nawawalan sila ng chance na maranasan yung daluyan ng pag-asa at hinahon kung kailangan. Ano ba yung hinahon? Parang peace na din yun, diba? Sa ibang salin ng Tagalog. Okay, so yun po. Ang title natin ay How We Build. So pag-usapan po natin, makinig mo mabuti, ilan to? 2. Yan na, kita ko kayong lahat ng inyong mga mata sa tangkad kong ito, hanggang dulo, sa prod. Makinig po tayong lahat na. Huwag magsi-cellphone, magsulat po. Magbasa ng Bible. Tapos huwag nyo na maisulat lahat, no? Baka naman nagsusulat na lang, baka nagdo-drawing pa nga kayo dyan. Huwag ganon ha, keywords lang, keyword. Kasi po, pinopost yan ni Marco sa page natin. Pero hindi, pangit din naman pag di nagsusulat. Magsulat po tayo kasi scientifically speaking, yes. Tama ba, Pas M? Mas mas tumitimo kapag nagsusulat. Nuggets. Nuggets. Okay, chicken nuggets. Okay, so how we build. Yun po yung title natin. Hindi lang kung ano, pero paano. Hindi lang tayo more on sa ano yung kinalabasan ng ating pagde-disciple, pero kung paano. Yun po yung flow ng topic natin ngayon. Ano daw? Kung ano daw? Ay, kung paano. Okay? Hindi lang siya nagmamatter sa kung ano yung nangyayari sa discipleship, pero kung paano. Amen. So bilang introduction, naranasan mo na bang gumawa ng maling paraan para lang pumabor sa'yo ang sitwasyon? May amen sila. Oh no. Ulit, naranasan mo na bang gumawa ng maling paraan? Okay lang naman po umamin. Yes, okay lang naman. Binabago ni Lord ang umaamin para lang pumabor sa'yo ang sitwasyon. Example, sa grade, sa work, promotion, sa business. Yan kasi yung pinag-uusapan natin ngayon. Yung kung paano. Amen? Yung paraan. No? So ayan, sa school. Ano yan? Anong ginagawa niya? Ngopia, no? Sabi niya, ano yan? Sabi niya. Ay, tawan-tawa si Yuri. Ikaw ba yan? Ito daw siya yung kinokopyahan. Hoy, alam niyo ba, by the way, sa mga nag-aaral po, no? Kapag hindi tayo yung nangongopya, pero tayo yung nagpapakopya, same lang po tayo. So, wag pong hayaan nyo, no? Segue lang bilang teacher. But anyways, yun po. Ayan, tama ba? Tapos naging cum laude ito. Magaling ba siya? Hindi, kasi ano bang ginawa niyang paraan? Nangopya siya. Nuggets na agad. Yung paraan kasi is nagmamatter sa Panginoon. Hindi yung resulta lang. Amen. Medyo ano yung topic natin, no? Ito pa. Sa work naman, gawin mo nga yan. Tapos siya yung tapos sasabihin niya siya yung gumawa nun. Baka may ganyan sa work, ha? Pinapagawa lang naman sa iba, tapos ang credit sa'yo. So, tama ba tong paraan? Kala ko may mag-i-amen na naman Bababa na ako din Eto pa, tingnan nyo, Nako, nakipagkamay na kanino? Kay Satanas, sa business, sa work. Tama ba? Malaki nga yung sahod mo, yung paraan mo naman.
introduction pa lang tayo, ano lang, para lang makasunod tayong lahat. Baka lang, ewan natin, si Lord ay mag-speak din sa atin kasi baka kahit hindi sa discipleship, nagagawa natin siya. No? Kayo na nakipagkamayo kay Satanas. Naalala ko lang si Pas A, chika ko lang si Pas A. Kasi meron siyang dati, meron siyang parang offer daw sa COA. Tama ba? Ayan. Sa COA kasi, di ba, COA, Commission on Audit. Sa pera-pera kasi sa government. So, yun, hindi niya yung kinuha kasi sinabi niya na agad na hindi pwede, di ako makikiano sa mga galawang Tapos sabi daw doon, meron talaga. Parang di mawawala. So, malaki yung offer. So, hindi niya pa rin kinuha. Yes, Pas A yan. Happy birthday. Kasi, mali yung paraan. Nakuha na natin siya, no? Introduction pa lang, may the Lord speak to us. Siguro kung nandun si Pas, dami na natin. Charot, joke lang. Charot lang po, peace. Mga nasa online. Pero praise God, no? Kung di yung kinuha ni Pas, kasi masama nga yung mga galawan daw dun. Inamin nila. At eto pa nga, yan, nakakalungkot. Yan, minsan, may mga churches na malalaki, no? Yung resulta ay ang ganda, pero yung kaparaanan nila ay medyo hindi rin maganda. Puro pera-pera. Yun. So naalala ko tuloy yung boss ko, si Josh, kasi minsan nagkakakwentuhan kami. Christian din siya sa Australia. Tapos, natisod siya sa isang malaking church. Kilala niyo yung church na yun sa Australia na pera-pera din. So, yun, nakakalungkot kasi may mga soul na nawawala kapag mali yung paraan para lang maging maganda yung resulta. No? Nakuha natin? Amen. Alright. So sabi, ito na po yung key verse natin. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Sabay nga po basahin. 1, 2, 3, go! Oh. 'Di ba? Habakuk 2 verse 12. Si Lord po yung nagsasalita diyan. Ano sabi ni Lord? Mapapahama kayo. Nagtatag kayo ng lungsod sa pamamagitan ng kasamaan. Sinabi niya yan, tinayo niyo ang bayan sa pamamagitan ng pagpatay. So ang Lord po natin, nakikita niya yung mga ginagawa natin, yung mga kaparaan ng ginagawa natin. Sound check. Hindi man dito sa church, maging sa labas din. No, ayusin po natin. Kasi ano sabi ng Lord, mapapahama kayo. At basahin natin yung konteksto po nung verse na to. Ako na lang, makisunod na lang po kasi may lang naman yung topic. Sabi dito, ipinapakita ng Habakuk 2 verse 12 na hindi pinagpapala ng Diyos ang tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng kasamaan. Maaaring umunlad ang isang tao, organisasyon, o bansa gamit ang pandaraya, pang-aapi o karahasan, ngunit hindi ito magtatagal dahil ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Next, ang tunay na pundasyon ng anumang gawain ay dapat nakabatay sa katotohanan, katuwiran at pagsunod sa Kanya. So siguro naman nakuha na natin yung topic, no? Anumang tagumpay na itinayo sa kasalanan ay pansamantala lamang. Ang Diyos ay nakikita ang lahat at sa tamang panahon ay magdadala ng katarungan at pananagutan. So kaya pag-uusapan natin kung paano ba tayo nagbi-build. No? I thank you. Kung paano daw tayo nagbi-build sa discipleship. Kasi yun yung title natin, How We Build. No, mahalaga ba yung yung resulta? Somehow, yes po. Pero kasi ang pinakamahalaga doon is yung kung paano. Kung paano tayo kumikilos sa loob ng ating iglesia. Hindi lang sa loob, pero pati sa labas. Ulitin ko po, no? Nakikita tayo ni Lord, no? And yung kaparaanan natin. Halimbawa, nandito ka nga kasi para 100% ulit next week. Alam ba yun ni Lord o hindi? Alam niya yun. Amen? Halimbawa, nandito ka lang kasi wala kang magawa sa inyo. Yun yung kaparaanan na pinag-uusapan po natin. Na hindi siya talaga nakakalugod sa Panginoon. Oo, yun. Oo na nga. Kasi mainit, di ba? Libre aircon sa church.
Oh, tama yon, tama. Mali yon. Amen? So, yun yung pinag-uusapan nating kaparaanan na kung paano tayo nagbi-build. Okay, so ito nga po sabi ni Apostol Pablo, no, pakibuksan nga po, 1 Corinthians 9:27. Sige po. Anong page yon? Ha? 1 Corinthians after ng Romans. 1 Corinthians 9:27. Basahin po natin. Sinabi to ni Apostol Pablo. Okay, 1, 2, kahit anong salin po, lahat ay magbabasa. Meron po tayong Bible sa likod. Kung may cellphone po kayo, wala po kayong Bible, ibenta po yung cellphone. Tapos bumili po tayo ng Bible. Amen. Kuya Owie, gusto mo akin na, post na natin yan sa market, Facebook market. Okay, verse 27. 1, 2, 3, go! But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should be disqualified. Sige lang. Amen. Ano sabi sa Tagalog? Sa dulo, sabi kasi sa English, I myself should become disqualified. Ano po sa Tagalog? Itakwil? Sa iba? Anong hindi maalis? Ayan, sarap naman ng gano'n, nag-aani kongregasyon. Ano po sabi sa'yo, Ate Nova? Itakwil. Okay, sa English kasi, kaya sa English ko rin siya kinuha. Sabi niya dito, I discipline my body. Sabi ni Apostol Pablo. Kasi, baka after kong mag-preach sa iba, ako yung ma-disqualified. Ano ibig sabihin ng disqualified? Matanggal. Asang-asa, no? Asang-asa, tentananan, ayun na yung trompeta. Di pala kasama. Lahat kami umaangat ng ganun. Nakita natin, kasi madaling mag-attend ng church, malamig nga kasi sa church. Hahanapin kasi ako, kasi pag sa Balasik Note, meron tong Hindi, yung pag di umaten. May explanation yun Ano lalagay ko? So pag ganong kaparaanan po yung meron tayo, hindi natutuwa si Lord. Amen? At ang masakit doon, maaari tayong ma-disqualify sa dulo. No, asang-asa tayo, makakasama tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Pero how we build sa discipleship, hindi na pala maayos. Tinan mo kayo katabi mo. Pakiramdaman mo nga kung nandiyan ba yan. Joke lang. Okay naman siya, okay naman. Gising pa. Praise the Lord. Yan. Okay, ito pa sabi sa mga Hebreo 4:13. Tingnan niyo po, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ulitin ko po, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo, 1, 2, 3, magsusulit ng ating mga sarili. Kaya let's be aware kung paano tayo nagbe-build as a disciple and as a discipler. Ay, hindi sila nag-amen. Ay, ulitin ko ba? Maging aware po tayo, no? Kasi walang nilalang na nakakapagtago sa Diyos. Lahat ay lantad sa Kanya. Yung puso mo ngayon, baka yung nagsasaing na po iba sa inyo. Kaya ulam namin, nagtuturo Kaya kaninang worship, lahat kami, dakila ka. Iyak din ikaw nakaganon. Tagal naman ni Ate Joyen ba yan? Sorry. Tagal. Sorry tuloy. Di ba? So walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. Kaya thank you, Lord, kasi ang ganda ng mensahe natin. Amen? Yung paraan na ginagawa natin as a disciple at sa pagdi-disciple ay inaayos ng Panginoon. Amen po. Ulitin ko lang po, minsan kasi yung resulta, tumingin sa kagandahan ko, yan, ganda ko, di ba? Yung kasi, yung resulta, madali talaga kasi siya Di ba? Tama ba? Disciples night, may points na, check. Why? Bakit? Kasi nandito ka. Pero yung paraan nga, yung paraan, sabay-sabay, yung
yung paraan natin. Nung nagpunta ka dito, or at this very moment, ano ka ngayon, hindi yung nakikita lang, hindi yung resulta lang. Amen? Kasi nagmamatter yun talaga sa Panginoon. Sobra. Di ba? Magulat tayo, ano lang yung nakasama, 5 lang. Ay, sakit. Lord, tama ko doon. Pag magpaayos tayo, kung binabago tayo ni Lord ngayon, praise God. No? Amen? Magpabago tayo, kaya tayo umaattend. No? Ako din, lahat tayo maging sa online. Kasi ang babalik po kasi si Jesus Christ eh. Ang pipili ng mga kasama sa rapture, si Jesus. Yung Ama. Hindi naman si Pas M, di ba? Bubuksan yung system, ano? O, mga 100, Lord! 100 si ganito, si ganyan, si ganito, si ganyan. Ganun ba yon? Hindi. Nagkaroon lang tayo ng sistema kasi para lang maayos. Pero yung paraan natin is kamusta? Pa-assess po tayo sa Panginoon. Amen po. Thank you, Lord. Di pa bumabalik si Lord, no? Salamat. Kasi pag uwi natin, pwede pa tayo magpabago sa Panginoon. Amen po. Bilang application, ayan na, focus on integrity over speed. As a disciple, let's focus on our integrity. What is integrity? Integridad daw. Ay, sabi na eh. Ano integridad? Integrity. Yan! Amen. Yun yung integrity. Bigyan ng 5 points to sa Destiny class. Hindi, okay, seryoso na. Back to ano kasi seryoso na yung topic. Ano ba yung integrity na pinag-uusapan? Yan yung, alam mo yun, tama yun eh. Yung kahit na walang nakakakita, ginagawa mo pa rin yung tama. Plus, sabi dito, minsan kasi nilalagay natin 100%, pero hindi naman talaga sa balasik system. How's your integrity pag ganun? Tama? Nag-reps daw, nag-appear lang. Kamusta ka na? O, 3 points. Tama, mali. Tama ba yun, mali? Mali yun. Sa paghahayo, uy, alam mo ba? O kaya nag-picture. Uy, picture tayo. Jesus. So, wala siyang integrity. No? Ulitin ko lang po. Let's focus on integrity over speed. Ibig sabihin po ng speed, yung tipong nakikita ka namin na ang lagu-lagu mo, ang dami mong ginagawa sa Panginoon. Praise God. Pero parang nakakilabot. No? May gumagawa pa nito. Sabi ko kay Pas M, ang hirap ng mensahe. May gumagawa pa dito noon. Yung parang, hindi naman nag-tights, pero naglagay. Nandadaya. Yun nga siya yung topic natin, yung paraan. Kung paano tayo nagiging disciple. No? Amen po. Again, magkaroon tayo ng integrity kasi walang natatago sa Panginoon. Hayag po ang lahat sa Panginoon. No? Amen. Pero ibang usapan naman po yung kasi may point naman talaga yung halimbawa po, naghayo tayo, tapos tinanggihan. Ay, okay yun. Kasi naghayo tayo talaga. Pero yung wala talaga, tapos naglagay tayo ng point, magkaroon po tayo ng integrity sa ating pagkatao. Amen? As a disciple. Huwag kayong mag-alala, hindi naman tayo nagpapabilisan, nagpapatapatan po tayo. Amen. Pero praise God sa mga talaga naman pong nagbibigay ng buhay para maka 100 talaga sa 7 duties of a Christian. Praise God. Nakikita din po ng Lord yan, lalo na pag kahit mahirap siya. No? Amen? Amen. So ayan, maaring naluloko natin ng mga leaders natin, pero hindi ang Lord. Hindi ang Lord. Hindi din yung mga kaaway. So again, pero nafe-feel ko naman na walang ganto dito. Amen. No, kung meron man, magsisi na po tayo. Amen po. Ayan. So balikan ko lang yung Hebrews 4:13. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Maaaring di ka napapatawag kada quarter, ay kada 3 weeks. Ano ba yung tawag na yun? Parang di ako na-mention dyan. Tapos nakalista ka pala kay Lord, lagot ka na. Ay, hindi ka pala kay Lord nakalista kasi magkikita pa kayo pag doon ka nakalista eh. Sa ano ka pala nakalista?
Saan? Sa baba. Naku po. Yari na ano. Sa dating tatay. Mahirap yon. Amen. Sino gustong malista doon? Ay, amen. Tara na po. Gusto mo na ba? Ayaw pa naming makita. Sino nag-amen? Hindi, joke lang daw yon. I-review. Maghumingi na po tayo ng tawad. Baka po masundo tayo. Baka mapatawag. Ay, nako. Ayan na. Pakapatay nga po yung aircon para magising yung mga ere. Joke lang. At number 2, 5 minutes na lang ako. Ito naman po, kanina sa pagiging disciple. Ano daw yung kanina sa pagiging? Focus on? 1, 2, 3. Focus on? Yung integrity, yung integridad mo. Na, Lord, ginagawa ko talaga to, totoo, kahit mahirap. Ganun dapat, no? Pag tayo hindi pa rin nagpabago ng kaparaanan natin, malilista tayo. Saan? Sa baba. Mamimit mo siya dun. Ay, oo, ang pangit nun. Mamimit natin siya. Gusto niyo ba yon? Ayun, nakalang may mag-i-amen na naman. Number 2, at saya. Dito na po sa as discipler, sa pagdi-disciple naman natin ng ibang tao. Kanina po as disciple, ngayon, sa paghahayo, pagko-consolidate, pagko-core. Do not build using, number 1, number 2, and number 3, and 4 number. So, isa-isayin ko na lang kasi 3 minutes na lang ako. Sa guilt trip po, tama naman na ma-share natin yung impyerno. Ulitin ko po yung topic, ang number 2 naman ay sa paghahayo, pagko-consolidate, pagko-core, no? Huwag nating hayaan yung kaparaanan na nagigilty na lang sila, kaya sila sumusunod sa'yo. Or minsan naman sa sobrang tapang natin, sumusunod dahil matapang tayo. Okay, sa guilt trip. Yun yung ibig sabihin ng guilt trip. Okay? Ano pa? Halimbawa, tanggapin si Jesus dahil ayaw nga mapunta sa impyerno, ganyan. Tapos puro yun na lang sinasabi natin. Pupunta ka ng impyerno pag di mo tinanggap si Jesus. Ano naman yun tama. Pero, tapusin pa rin natin doon sa kaparaanang, alam mo ba, mahal ka ni Jesus Christ. Yung ginawa niya sa cross, hindi yun biro, para lang hindi tayo mapunta doon. Nakita niyo yung difference nung paano, yung process. Amen? Ganon siya. Okay? Ayan, dapat si Jesus pa rin. Number 2, sa emotional manipulation, eto nakakatawa. Nag-effort akong puntahan kita dito, hindi pa ako kumakain. Humihining ako. Hindi, joke lang. Ay, mga ganon. Tawa ko dito, example ni Pas M. Tawa-tawa ako. Emotional manipulation. Yung parang sa pag-core mo, sa paghahayo, pag-consolidate, inaano mo na lang siya. Di pa nga kumakain, galing nga ako school para lang puntahan ka So, mali pala siya, no? Nakaparaanan. Okay? Kahit, hayaan nyo na iba na lang yung magsabi sa kanya nun, wag na tayo. Kasi ano siya para siyang, hindi siya magandang way talaga. Kasi parang, makikinig na lang siya sa'yo kasi pagod ka. Pagod kasi siya Ha? Nakakahiya naman sa'yo. Ano po, Pas? Kawawa ko naman makikinig na nga ako. Game na nga. Di ka pa kumakain Paamoy ka ng hininga. Joke lang. Pero na-gets natin, emotional manipulation. So, pangit din pala siya. Nakaparaanan. Again, pinag-uusapan natin paano. So, nag-picture kayo. Okay, sige, pagod ka. Okay naman yon. Gets naman yun ni Lord, no? Yaan na natin na si Lord na lang yung makakita nun. Amen? Baka naman din na nag-core group kasi kakain muna ako, ganyan. Joke yun. Ano pa? Ayan. Pero ang gawin natin, nakita ko kasi yung love ni Jesus ng sobra, kaya gustong-gusto ko i-share sa'yo si Jesus. Diba? Parang ano siya, iba'y atake Tama ba? Tama ba? Mga pogi. Ayun, praise God. Ayan. So yun, ano pa? Emotional manipulation. Kasalanan mo yan kung di mo tatanggapin si Jesus. Sige. Ayan. Ganon ha.
Sige, bahala ka. Pag ikaw na, mamaya, nasagasaan. Huwag ganon. So, gawin lang natin, lagi si Jesus pa din. Alam mo, sige, kung di mo pa kayang tanggapin si Lord ngayon, tumingin. Sige, kung di mo pa kayang tanggapin si Lord ngayon, sabihin mo, bigyan kita ng time. Chat mo ko nandito lang ako para sa'yo. So, ganon. Hindi yung, And last po, sa numbers. So, para lang magka-score ng 3 sa balasik, nakikita na lang sila as numbers, wala nang love. So, pangit din. Ito pinakapangit, syempre. Nakaparaanan. Nakikita natin sila as score na lang sa balasik. Walang ganto, parang awa na, ha? Please po. Amen. Naku po, di tayo makakapasok sa dulo. Para makitang lumalago sa numbers. Dami ko member, no? Galing ko, no? So, hindi po ganong maling kaparaanan po yon. Pero gumagawa tayo dahil alam nating babalik na ang Lord at wala nang time kundi ngayon. Amen? So, mahalaga sa Panginoon yung kung paano tayo nagbi-build sa discipleship. Hayaan natin si Jesus na kumilos sa kanila, hindi through guilt trip, emotional manipulation, and numbers. So, alam nyo po, ayan naalala ko lang ulit yung verse na to. Alam nyo po, kung ito nga yung ng puso ko kanina, parang nakakalungkot po kasi dahil sa mali yung kaparaanan natin, alam nyo ba, nararamdaman din nila yon. Naniniwala ba kayo? Ulitin ko po, alam nyo po ba na nararamdaman din ng mga hinahayuan natin, kinoconsolidate at kinokore kung ano yung laman ng puso natin while reaching them? Totoo yun. Sa spiritual realm, saan daw? Alam ng kaaway yon, alam ni Lord yon. So walang nangyayari. Are we really loving them? Are we really drawing these people to Jesus? Or pang sariling benefit na lang yung ginagawa natin as disciple? Tama. Kasi ang sakit sa heart na parang makakatagpo dapat nila si Jesus pero dahil mali yung paraan, mali yung puso, mali yung motivation, hindi nila nakakatagpo si Lord. Tama, mali? Ay, tama, no? Ito pa sabi sa Luke 17:2, mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sino man sa mga maliliit na ito. So mabuti pa na ganito na yung gawin sa atin kasi nagiging sanhi lang pala tayo ng pag-alis nila. Kasi hindi naman talaga natin sila nadidisciple ng maayos. No, the greatest commandment is 1, 2, 3, go! Amen. Balik tayo dito, no? So yan yung greatest commandment. Mahal ng Diyos, mahal ni Jesus Christ yung mga tao. So maging ganon din po yung ating motivation. Amen? Amen po. Ganon po yung maging kaparaanan natin. Pupuntahan ko kayo, i-consolidate ko kayo kasi mahal ko kayo at mahal kayo ni Jesus. No? Bumalik tayo sa truth na namatay si Jesus for the whole world. Ayan, sabi ko pa dito, habang tinitingnan nyo si Jesus, Jesus made the greatest sacrifice para abutin ang lahat ng mga tao. Para manumbalik ang lahat sa kawan niya. Makasama niya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito rin ang maging paraan natin at makiisa tayo sa vision ni Jesus. Huwag tayong maging katitisuran pa ng iba sa kaparaanan ng pagliligtas natin or paghahayo natin. Amen. So, tingnan niyo po si Jesus, oh. Ito yung picture na to, natouch ako dito kagabi. Ayan, tingnan niyo po. So, yan dapat. No? Dalhin natin silang lahat kay Jesus Christ. Amen? Yung tipong talagang makakasama po natin sila sa dulo. Kasi yun yung dahilan kung bakit namatay si Jesus Amen? Hindi siya wala lang. Sana din natin yun makalimutan. At alam niyo ba, yung greatest ministry talaga, yung mga nagko-core. Hindi po yung maintenance, hindi yung production, hindi yung worship team. Hindi yan. Amen? Ito po, sobrang linaw. Jesus died for every one of us.
At ito sana yung mangyari. Marami sanang umaabot kay Jesus. Marami sanang naaabot si Jesus. Alam niyo po, umalis na lang tayo ng ministry kung di po tayo nagko-core dahil sa ministry. Amen. Sideline lang po natin yung ministry. Sideline lang. Mag-core po tayo. Amen? Mag-core po tayo ng may tamang paraan. Kasi gusto ng Panginoon, gusto ni Jesus Christ, abutin yung mga tao. No? Amen po. Sige po bilang conclusion, sabay-sabay. Tapos na po tayo. 1, 2, 3, go! Amen. Sipapalapakan natin si Lord. Praise God. Ayan, thank you po, Sister Krisha. Marami po ba tayong natutunan? Nagising po ba tayo? Amen. Na dapat, una sa lahat, naghahayo tayo. Kanina tinitingnan ko lahat nasa likod ako. Sabi ko, napansin ko na hati itong grupo na to. Hindi lahat naghahayo. Yung iba naghahayo, yung iba hindi. So, itong message na to, it is to wake us up na kailangan nating maghayo. Nasa huling mga araw na tayo. Amen? Amen. And isa sa nakita ko po, throughout this, yung sa sharing ni Sister Krisha, yung John 15:16. Alam niyo po yon, John 15:16. Sabi doon, you did not choose me, but I choose you to go and bear fruits that will last. Nakita ko yung gusto ni Lord, yung bawas. Sige po, konting minutes na lang tayo. Focus na po tayo. Malapit na tayo huwag kayong mag-alala. Pakinggan nyo lang po yung sasabihin ko. Habang nag-share po si Sister Krisha, ang inimpress sa akin ng Lord, gusto niyang lumago ang bawat isa sa atin. Gusto niya tayo maging fruitful. Kahit anong edad, kahit sila Yuri, sila Sean, sila Simon, sila Kara, lahat ng gustong magpagamit sa Panginoon, gusto niyang mamunga. At yung gusto niyang bunga, yung nagtatagal. Una siguro maano sa atin yun, maibaba sa atin. Gusto ka niyang mamunga. Kung nakikita mong hindi ka namumunga, gusto ka niyang mamunga. Kung sakaling magdedesisyon ka na maghayo na simula this week, gusto ka niyang mamunga. Kung hindi ka na namumunga, sinasabi ko sa iyo, ang gusto ng Lord, mamunga ka. Kung naghahayo ka, nagko-consolidate ka, hindi ka nagtatagal, hindi sila nagtatagal, sinasabi ko sa iyo, ang gusto ng Lord, magtagal sila. Kaya yung message natin ngayon, tinuturo sa atin ng Panginoon kung paano ba mag-build ng fruits that will last. Tinatanong ko kanina si Kuya Ezra kasi wala akong alam sa pagbubuo ng building. Sabi ko, paano ba yung bubuo ng building? Ano ba yung ginagawa ng sa pagbuo ng building na ang nagiging kinahihinatnan, nagiging marupok yung building na tinatayo? Sinulat ko kasi wala akong alam dito. Sabi niya, kapag matabang yung semento, ano ba yun? Puro tubig? Puro buhangin. Hindi ko alam eh. Sabi niya, pagka tinipid sa materyales, kulang sa bakal. Pag manipis daw yung mga bakal, pag minadali yung paggawa. Ano pa? Pag nilaktawan yung pagkakasunod-sunod. Pag ganito daw yung mga kaparaanan, how we build, ano yung nagiging bunga niya? Oo, may building, pero babagsak agad yung building na yun. Tama? So, ganun din sa atin. Pag nagbibuild tayo ng discipleship, nagbibuild tayo ng mga tao, kapag yung kaparaanan natin ay kagaya ng mga yan, kagaya ng sinabi ni Sister Krisha sa 1 and 2, madali silang mawawala. Magkaka-fruits tayo, mawawala. Sino na-experience yan? Naghahayo, nawawala din. Nagko-consolidate, nawawala. Baka pala ang problema, yung how we build.
We build naman. Ay, sorry. Mali pala yung sinabi ko. Baka yung iba hindi nagbi-build. Walang nabibuild. Kaya walang nabubuo kasi hindi nagbi-build. O, sabihin sa katabi, mag-build na tayo. Maghayo na tayo. Gusto kong bigyan ni Lord ng isang matayog na building na hindi nagigiba. Ano yun? Mga disciples. Sino gusto magkaroon ng disciples na kasama mo hanggang sa pagbalik ni Lord? Yung kahit may pinagdadaanan, nandyan pa rin kasama mo. Amen? Yung talagang lumalayo sa mundo. Sino gusto nun? Amen. Una, ano yung application na sinabi ni Sister Krisha? Focus on integrity over speed. Bakit? Kasi kung sino ka, yun lang din yung i-duplicate mo. Tama. Kung ikaw pala devotion ka, edi asahan mo yung mga members mo, magiging pala devotion din. Tama ba? Pero kung di ka nagde-devotion, ano asahan mo? Kung ikaw naghahayo ka, asahan mo yung mga members mo, mahihilig din sila sa paghahayo. Kung ano ka, dinuduplicate mo. Isang gusto ko lang mag-testimony dito sa church natin. Kasi ito yung ginawa natin. Ang tagal na natin, we started 2000. Ako po, yung ministry ko is 2011 pa. Pastor Arman, 2008. Ang tagal, 'di ba? Pero hindi tayo nagmadali. Hindi natin binitawan yung standard ng church na to. Ano yung standard natin? Lagi tayong nagde-devotion araw-araw. Simulat una pa yan, kabataan pa lang kami. Tinuro na sa amin yan. Dapat everyday may devotion. Dapat nagtatights tayo. Dapat umaattend tayo ng mga gawain. Dapat nagiging fruitful tayo. Dapat nagsa-cell group tayo. Hindi natin binitawan yun. Nagkaroon yung church na to ng integrity doon. Dumadami man o hindi, nawawala man yung iba o hindi tayo titigil. And tingnan nyo ngayon, of course, we are not malaki na kagaya ng sa iba, pero we have fruits that last. Tingnan nyo yung isa't isa. Diba? Kahit anong pinagdadaanan yan, nandito pa rin yan. Fruits that last. Bakit nag-focus tayo sa integrity? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magmadali. Ibibigay din ni Lord yung fruits mo. Amen? Bigay lang natin yung best natin. Nakikita ni Lord yan lahat. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, tayo itumayo. Una sa lahat, mag-thank you tayo kay Lord. Thank you, Lord, na gusto mo pong mamunga ako. Ayan. Thank you, Lord, na inaayos mo yung heart namin. Thank you na desire mong mamunga ako. And Lord, commit natin yung sarili natin. Lord, kino-commit ko yung sarili ko na magkakaroon ako ng integrity sa balasik. Dahil alam ko na nakikita mo tong lahat. Hindi man nakikita ng ibang tao, pero alam ko nakikita mo. At panghahawakan ko po yung John 15:16 na ikaw ang pumili sa akin. At dahil doon, mamumunga ako ng mga bunga na magtatagal. Thank you, Lord. Sige po, sa oras na to, isipin mo kung ano sa balasik yung medyo kulang ka sa integrity. And hingin mo kay Lord, Lord, tulungan mo po ako this week. Lalo na sa paghahayo. Lord, tulungan mo po ako this week na magkaroon ng integrity dito. Dahil mamumunga ako. Alam ko kahit mahiyain ako, kahit natatakot ako, pero dahil desire mo na mamunga ako, alam ko mamumunga ako kapag ginawa ko to. Alam ko magbibigay ka ng mga tao na magtatagal din. Thank you, Lord, na naghihintay na sila ngayon pa lang. Thank you, Lord, na nandyan sila. Hinihintay akong humayo. Hinihintay akong lumabas. Hinihintay akong mag-share ng word. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon, ipag-pray po natin yung mga hinahayuan natin, kino-consolidate natin. Lapit po natin sila sa Panginoon.
alam mo kung ano yung specific na pangangailangan nila. Ilapit mo to sa Lord. Kung hindi ka pa nakakapag-consolidate or naghahayo, yung mga gusto mong hayuan, yung mga gusto mong i-consolidate, mga family members mo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ilapit mo sila kay Lord. Na may pananampalataya na alam mong gusto ni Lord na magtagal sila. Lalo na yung mga on and off na Christian, yung minsan mainit, minsan malamig, minsan malayo sa Panginoon, minsan malapit. Sa oras na to, nililid ako na ipag-pray mo sila. Gusto ni Lord maging fruits that last din sila. Gusto ni Lord maging matatag sila. Pag-pray mo sila, maging matatag sila, palakasin sila ng Panginoon. Maging malakas yung spirit nila sa oras na to, ano man yung pinagdadaanan nila. Thank you, Lord. Salamat po. Sa oras din pong ito, Panginoon, gusto namin magpasalamat bilang isang iglesia na nakita mo yung katapatan ng iglesyang ito simula pa noon, Panginoon. At dahil doon, pinapamunga mo ito ngayon at Lord, pinanghahawakan namin na patuloy mo pa pong pamumungahin ng iglesyang ito, Panginoon. Patuloy ka pa pong aabot ng mga tao, magdadala ng mga anak mo, Panginoon, sa kawan mo. Gagamitin mo ang bawat isa dito po sa iglesyang ito na gustong magpagamit sa iyo, Panginoon, na marami po kaming madadalang kaluluwa sa kaharian mo, na sa pagbabalik mo, Panginoon, malulugod kang tignan ng iglesyang ito, Panginoon, dahil marami pong kaluluwa sa iglesyang ito ang tunay na tumanggap sa iyo, tunay na kumilala sa iyo, tunay na naging tapat sa iyo hanggang sa huli. Salamat po, Panginoon. Ito ay pinangahawakan namin hindi dahil kami ay tapat, kundi dahil ikaw ay tapat sa habang panahon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So sige po, dahil ang topic natin ay tungkol sa pag-evangelize, tayo ngayon ay magpa-practice ng pag-share. Hanap po kayo ng partner at ang pag-share nyo yung hindi nag-share last week. Para maibalik yung fire ng pag-share ng gospel. 4SL. Sige po. Gamitin natin ang 4SL. Sa mga nasa online, pwede nyo pong i-comment kung ano yung natutunan nyo ngayong gabi and pwede nyo rin pong i-try na i-apply ito. After nito, pwede kang mag-live agad-agad. Pwede kang mag-post, pwede kang video o kung ano man yung gusto nyong kaparaanan ng pag-share ng Word of God. Huwag mo na hintayin mawala ulit yung fire na nilagay sa'yo ng Lord para umabot sa ibang mga tao. Yun lamang po. Shalom and God bless.